tunay na kamao laban sa korupsyon, criminality, and drugs. Kasi ayaw din ako kasi yun ang mga, doon ako napupunta lagi. Halimbawa, Mapapahamak ako dito sa katabi ko. ni Bondoc, full name James Patrick Romero Bondoc, at ako po ay number 10 sa balota ng mga aplikante sa Senado. Trainer sa Senado. Ano po yung sinasabi niyo kapag gano'n? That's their vote eh. Kaya hindi po ako nakikialam sa ganun. Ang boto po ay personal sa isang tao. Sana lang maalala nila na ang isang entertainer po ay wala namang pagbabawal na mag-elevate. At ako po ay nag-aral at nagsilbi po sa PAGCOR for 6 years. So from the administrative to the political and to the legal, marami na rin po akong napag-aralan. Tinuturing ang sarili ko bilang artista, pero ganun po pinagsasama-sama sa utak ng tao kaming mga entertainer. Pero ako po ay songwriter. More than anything, I am a songwriter. Exactly what are we talking about in terms of principles? Kasi po yung marami pong nag-away dahil kay Pangulong Duterte. At naghahanap lang ako ng common ground. No? Kasi alam ko from both sides, may mga mabubuting tao. At lahat sila, may common ground siguro na ang anti-criminality, anti-corruption, tsaka anti-drugs are good things. No? Yung execution sa executive, maaaring nagkakaiba-iba tayo ng panlasa. Kaya ko gustong dalhin sa legislative. Kasi po, if we institutionalize the policies, nagiging less discretion-based ng isang tao at nagiging tunay na kamao laban sa korupsyon, criminality, and drugs kasi batas na siya, institutionalized po. But reconcile that versus what happened in the last 6 years? Yes, that's exactly what I mean. No? Kapag nasa executive po kasi, gumagalaw siyang mag-isa doon. Ano? Dito po plenaryo, barkada tayo. So para mapairal yung magagandang principles underlying ng ginagawa niya, kailangan magpakisamahan tayo, mag-usap tayo ng maayos, mahinahon at matalino, mag-research tayong lahat. Bakit ko sinabi yun? Kasi po, yung problema natin, hindi naman mawawala. 50 years old na ako, ang daming problema ng Pilipinas, ulit-ulit. Pero ang dumagdag po sa problema natin ngayon sa era na ito is yung bangayan sa politika, dumagdag pa sa problema natin. So I think bringing back diplomacy will at least lessen our problems. At makakahanap talaga tayo ng mga totoong solusyon. Marami rin magsasabi, Jimmy, na hindi masyadong diplomatic at marami pa rin nakakaramdam hanggang ngayon ng mga sinabi mo about ABS-CBN at yung franchise renewal niya. Kasi po, ako po ay tao lamang. Hindi ko naman po sinasabing binabawi ko yung sinabi ko. Ngunit ako po ay talagang tao lamang. May mga nasasaktan din ako sa mga sinasabi ko. Pero nakaugat po yung mga sinabi ko na yun sa personal po na karanasan that I've long begged off to explain kasi personal masyado. So, ako, syempre gusto ko na mag-move on from that but they won't allow me, no? Pero ang sa akin po, we go to the legal side of it. Ang gusto ko lang naman po sa mga network, hindi lang sa kanila, is to exercise responsibility, to lessen bias kasi hindi naman masisiro ang bias, and to follow the law. Bago mag-grant ang franchise ulit, why don't we all just follow the law and then be given a franchise? There are proposals na tanggalin na sa Kongreso yung power to issue franchises to broadcasting networks. Susuportahan niyo po ba yun? No. Pasensya na kayo kasi I studied the law. Ang franchise is a limited resource which is a privilege of Congress. Ang what we need is electoral reform. We have to get better people there para mas mapagkatiwalaan natin sila kung kanino nila ibibigay ang limited radio waves, limited airwaves, and all that. Pero ang franchise sa Kongreso, diyan po dinelegate yan. And that which has been delegated cannot be delegated, di ba? Yan ang more for kapag dinelegate na po sa administrative, kailangan po medyo ministerial na lang. I don't think yung ganun kalaki na discretion should be given to an agency. Masakit po kuminsan na binibigay natin sa politiko ang discretion. The solution is to get better politicians, but not to alter the face and the powers of an august body. Ano ba mag-double down sa pagkamusikero mo? You're the only musician running for public office. And you know, kung titignan nyo yung ibang bansa, halimbawa Korea, even Thailand, napakalaki ng negosyo yan. Entertainment actually. Meron ba kayong binabalak if you win
May binabalak ba kayong legislation to promote the entertainment industry? Opo, in fact, palagay ko dapat maging departamento na po yan, ang culture and arts. And hindi lang po yung maglalatik, which is fine, which is yung ating mga indigenous arts, no? Pero I think meron na dapat state-sponsored na arts, no? Tulad po ng K-pop. Alam ko marami nang gumagamit yan. Pero ganyan po nag-i-establish ng global identity, no? Because we have to stop thinking of people as one side. No? Halimbawa si Duterte, kaya niya din na-downplay yun. He is not saying he doesn't agree with everything na desisyonan sa PCA. Ang sinasabi lang niya, ayaw niyang i-invoke ngayon yun kasi may dinidiskartehan siya kay Xi Jinping. Wala na ako doon. Problema niya yun bilang presidente. But it doesn't mean he disagrees with some of those decisions, the parts of that decision. Yes, sir. But you know, I understand what you mean, sir. But at the same time, in doing so, he also undermined it by saying it's just a piece of paper that's only worth the trash heap. I'm paraphrasing, Yes, of course, these that's what he are said. public pronouncements, right? But we do know, I do know personally, na hindi naman yung buong yun yung tinatapon niya kasi we're always given so short media time na you have to come up with these blanket statements, no? Hindi maganda yan. Okay, hindi maganda, pero may mga parts doon na pinaniniwalaan naman si Duterte at ako din, may mga pinaniniwalaan ako doon. In fact, maybe more sa akin. We should tell that story. Tsaka hindi lang yon. Forget the ruling, hindi lang yon. Yung halimbawa, yung mga 170 ancient maps that prove na atin talaga yung mga ibang isla na yan. Or yung Scarborough Shoal na dating panakot pa yata ang tawag dyan, panakot. Pag-usapan natin yon. Pag-usapan natin yung ginagawa ng ibang bansa na parang yung sa mga Paracel Islands na hindi naman natin kiniklaim. Pero naglalagay silang false stone markers and all that. Let's make it nice. Jimmy, pwede mong bigay para sa'yo ang top 3 post-ed sa senators at top 3 landmark legislations para sa'yo. Peace. Kasi Okay. also yung Senator mga Go, mga established, again, nahihirapan ako sa tanong niyo kasi ang dami kong paborito. At may mga ayaw din ako kasi yun ang mga doon ako napupunta lagi. Halimbawa, yung Pangilinan Law nung nilower yung criminal age of criminal responsibility, yun yung mga ayaw ko naman, no? Tulungan na kita. Okay. Bato de la Rosa. Okay ba sa'yo? Nasa top 3 mo ba siya? Tayo-tayo lang nag-uusap dito. Hindi naman Wala namang nanonood sa atin eh. Hindi. The reason why, kasi, for me, ang pinaka-importante lagi na legislation, sa totoo lang po, ay budget. And si Bato is one of the few halimbawas fighting for the AFP modernization. Nabawasan ng 15 billion yung AFP. Walang ibang lumalaban para doon. So I think because of his personal knowledge sa kasandulahan at kapulisan, magandang nandoon siya. Pero kasi on paper, ang dami magagaling. Sila Jokno, yung original na Jokno, top CPA, top lawyer, number 1 sa parehong exam. Maraming idol. Sila Sagisag, naging teacher ko pa sa constitutional law. Naabot mo pa sa Gisag? Yes, and he was my teacher sa constitutional law. Cayetano, the old one, and even Alan Cayetano. Yun ang mga senators na gusto ko. As for legislation, it's really anything to do with direct services. Would you want the voters to remember you come May 12? Ako po, ordinaryong tao kasi talaga ako. Some people think yung pagiging artista o musikero o kung ano man ang tawag nila is mataas na uri ng profesyon. Pero hindi po. Ako po ay middle class. At pinagbuti ko lang po yung sarili ko. Kuminsan sobra, kuminsan kulap. Pero hindi po ako magnanakaw. At magaling po ako sa lahat ng ginagawa ko. Sa lahat po ng pinapasok ko ay always excel. At sana po makausap ninyo hindi yung bashers lang, kundi yung mga kakilala talaga ako. And I've always rooted my life in the Lord and in goodness. Kasi ang objective ko talaga yung makarating sa langit. So, ang gusto ko lang talaga, makatulong sana sa Pilipinas na parang hindi yata nagbabago. So, kung gusto niyo po akong suriin, sana po suriin niyo ako, tabula rasa.